Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha, at iyon ang inihanda para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamamatay. Kailangan magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, pagkat inapiniya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayo'y pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nagayuno, at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Ayaw pa rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo'y lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang magandang balita ay ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumabay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alon ang bangka. Ano pat halos na puno ito ng tubig. Si Jesus naman ay nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas. At nasabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito? Sinusunod siya maging ng hangin at ng dagat." Ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Takot sa Diyos. Sa Ebanghelyo, nagkaroon ng takot ang mga tao kasi ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. Merong iba't ibang uri ng takot. Merong takot na nangingilabot ka, pero merong takot na natutuwa ka. Ano yung takot na nakakatuwa? Yung takot sa Diyos, na hindi ka gumagawa ng masama kasi alam mong nakatingin ng Diyos. May Diyos nakita kung ano ang nangyayari sa iyo. Sapagkat takot ka sa Diyos, sinisikap mong huwag gumawa ng mali at laging tama ang iyong ginagawa. Ang isang uri ng takot ay yung kilala natin, takot sa aswang, takot mamatay, takot mahulog sa eksamen. May mga phobia tayo. Ang iba takot sa gagamba, ang iba takot sa ahas. Merong takot sa tubig, hindi mo mapaligo sa dagat. Kakaibang uri ng takot ito. Nagdadala ng pangamba. Ang unang uri ng takot ang nais kong talakayin. Takot sa Diyos. Yan ang nawala kay David sa unang pagbasa. Nawala ang kanyang takot sa Diyos. Hindi sa takot makipaglaban, hindi sa takot mamatay, wala sa takot sa gagamba, wala sa takot sa ahas.
Ni sa higanting kalaban, hindi siya natatakot, kaya ng labanan na lahat ng ito. Pero yung kanyang takot sa Diyos, nawala. Na maging yung asawa ng kanyang general, pinisana niya. At para hindi mabisto, nagbuntis yung asawa ng kanyang general, para hindi mabisto, ipinadala niya ang kanyang general sa unahan ng labanan para mapatay. At napatay nga ang kanyang general, malaya na siya, napisanan ang asawa ng kanyang general. Nawala ang kanyang takot sa Diyos. At siya'y pinarusahan dahil dito. Sa Ebanghelyo, kakaibang takot sa Diyos ang ipinakita ng mga tao. Nangamba sila sapagkat ito'y may kapangyarihang magpatigil ng unos, ng malalakas na alon, ng malalakas na hangin. May pangamba. Pero ang takot na dapat ma-develop sa atin ay hindi pangamba, kundi yung iniwala ni David. Iniwala niya ang takot na gumawa ng masama. Iniwala niya ang kaisipan na may Diyos na laging nakatingin. Ang takot sa Ebanghelyo ay pangamba. Hindi ito ang dapat nating attitude sa Diyos. Yung natatakot ka na baka ikay parusahan. Takot kang gumawa ng mali sapagkat parurusahan ka. Ang Diyos na ito'y matapang, kayang pumatay ng bagyo, kayang magpakalma ng dagat, kaya ito'y nakakatakot. Hindi ganitong takot ang dapat nating i-develop, sapagkat ang Diyos ay hindi mabangis na Diyos. Ang dapat na ma-develop sa puso natin yung takot na baka mawala sa akin ang pag-ibig ng Diyos. Yung sinabi ng isang asawa na ako'y uuwi kasi takot ako sa asawa ko. Hindi siya takot sapagkat baka ako'y mahambalos ng asawa ko. Hindi. Kundi takot siya sapagkat nagiging taksil siya sa pag-ibig ng kanyang asawa. Magkaiba to, no? Natatakot ka kasi baka kay hambalusin, natatakot ka baka kay parusahan. Hindi yun ang takot na gusto nating i-develop. Yung takot na pag-ibig ito ng asawa ko na sinisira ko. Hindi man ako parusahan ng aking asawa, ay hindi ko gagawin ang mali sapagkat mahal ko siya. Holy fear of the Lord. Ito po ang nais nating i-develop sa ating puso. Takot kang gumawa ng mali sapagkat mahal mo ang Diyos. Hindi sapagkat natatakot kang paparusahan niya. Natatakot ka na baka masira ang aking pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang tawag po natin, holy fear of the Lord. No? Hindi ito yung takot na pangamba. Hindi ito yung takot na may phobia. Hindi ito yung takot na may kaba sa dibdib. Kundi yung takot na baka ang pag-ibig ng Diyos mapagtaksilan ko. At sana itong ganitong uri ng takot ang ma-develop sa atin. Ang takot na gumawa ng mali sapagkat alam nating pag-ibig ng Diyos ang ating sinisira. Takot kang hindi makasimba ng linggo dahil ito'y mortal sin. That should not be our motivation for going to Mass on Sunday. Hindi ako nakasimba siya, ako nagkasala ng mortal. Hindi yun eh. Hindi ako nakasimba, ay hindi ko nakaniig ang Diyos. Takot ako na yung pag-ibig ng Diyos hindi ko maranasan, hindi ko matamasa sa araw ng linggo. Kaya sisimba ako pag linggo dahil mahal ko siya. Hindi sapagkat ako'y takot na magkaroon ng mortal sin. Parang yung isa ay negatibong aspeto, yung isa ay positibo. Doon tayo sa positibo. Ang takot sa Diyos ay dapat magpalalim ng ating pag-ibig sa Kanya.
Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanglibutan, sa iyong kagandahang loob naririto ang aming mayaalay. Mula sa lupa, bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanglibutan, sa iyong kagandahang loob naririto ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawa ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming libikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanglibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco ang aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng tanang mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapapalad tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin ng pakikiisa sa banal na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong dagkapit ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo
Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa paghayo ang pagmamahal ng poong may kapal. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha, at iyon ang inihanda para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamamatay. Kailangan magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, pagkat inapiniya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan
at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, "Tunay akong nagkasala sa Panginoon." Sumagot si Nathan, "Kung gayoy pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay." At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Ayaw pa rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo'y lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang magandang balita ay ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumabay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alon ang bangka, ano pat halos na puno ito ng tubig. Si Jesus naman ay nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas. At nasabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito? Sinusunod siya maging ng hangin at ng dagat." Ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Takot sa Diyos. Sa Ebanghelyo, nagkaroon ng takot ang mga tao kasi ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. Merong iba't ibang uri ng takot. Merong takot na nangingilabot ka, pero merong takot na natutuwa ka. Ano yung takot na nakakatuwa? Yung takot sa Diyos
na hindi ka gumagawa ng masama kasi alam mong nakatingin ng Diyos. May Diyos nakita kung ano ang nangyayari sa iyo. Sapagkat takot ka sa Diyos, sinisikap mong huwag gumawa ng mali at laging tama ang iyong ginagawa. Ang isang uri ng takot ay yung kilala natin, takot sa aswang, takot mamatay, takot mahulog sa eksamen. May mga phobia tayo. Ang iba takot sa gagamba, ang iba takot sa ahas. Merong takot sa tubig, hindi mo mapaligo sa dagat. Kakaibang uri ng takot ito. Nagdadala ng pangamba. Ang unang uri ng takot ang nais kong talakayin. Takot sa Diyos. Yan ang nawala kay David sa unang pagbasa. Nawala ang kanyang takot sa Diyos. Hindi sa takot makipaglaban, hindi sa takot mamatay, wala siyang takot sa gagamba, wala siyang takot sa ahas, ni sa higanting kalaban, hindi siya natatakot, kaya ng labanan na lahat ng ito. Pero yung kanyang takot sa Diyos nawala. Na maging yung asawa ng kanyang general, pinisana niya. At para hindi mabisto, nagbuntis yung asawa ng kanyang general para hindi mabisto, ipinadala niya ang kanyang general sa unahan ng labanan para mapatay. At napatay nga ang kanyang general, malaya na siya, napisanan ang asawa ng kanyang general. Nawala ang kanyang takot sa Diyos. At siya'y pinarusahan dahil dito. Sa Ebanghelyo, kakaibang takot sa Diyos ang ipinakita ng mga tao. Nangamba sila sapagkat ito'y may kapangyarihang magpatigil ng unos, ng malalakas na alon, ng malalakas na hangin. May pangamba. Pero ang takot na dapat ma-develop sa atin ay hindi pangamba, kundi yung iniwala ni David. Iniwala niya ang takot na gumawa ng masama. Iniwala niya ang kaisipan na may Diyos na laging nakatingin. Ang takot sa Ebanghelyo ay pangamba. Hindi ito ang dapat nating attitude sa Diyos. Yung natatakot ka na baka ikay parusahan. Takot kang gumawa ng mali sapagkat parurusahan ka. Ang Diyos na ito'y matapang, kayang pumatay ng bagyo, kayang magpakalma ng dagat, kaya ito'y nakakatakot. Hindi ganitong takot ang dapat nating i-develop sapagkat ang Diyos ay hindi mabangis na Diyos. Ang dapat na ma-develop sa puso natin yung takot na baka mawala sa akin ang pag-ibig ng Diyos. Yung sinabi ng isang asawa na ako'y uuwi kasi takot ako sa asawa ko. Hindi siya takot sapagkat baka ako'y mahambalos ng asawa ko. Hindi. Kundi takot siya sapagkat nagiging taksil siya sa pag-ibig ng kanyang asawa. Magkaiba to, no? Natatakot ka kasi baka kay hambalusin, natatakot ka baka kay parusahan. Hindi yun ang takot na gusto nating i-develop. Yung takot na pag-ibig ito ng asawa ko na sinisira ko. Hindi man ako parusahan ng aking asawa, ay hindi ko gagawin ang mali sapagkat mahal ko siya. Holy fear of the Lord. Ito po ang nais nating i-develop sa ating puso. Takot kang gumawa ng mali sapagkat mahal mo ang Diyos. Hindi sapagkat natatakot kang paparusahan niya. Natatakot ka na baka masira ang aking pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang tawag po natin, holy fear of the Lord. No? Hindi ito yung takot na pangamba. Hindi ito yung takot na may phobia. Hindi ito yung takot na may kaba sa dibdib. Kundi yung takot na baka ang pag-ibig ng Diyos mapagtaksilan ko. At sana itong ganitong uri ng takot ang ma-develop sa atin.
ang takot na gumawa ng mali sapagkat alam nating pag-ibig ng Diyos ang ating sinisira. Takot kang hindi makasimba ng linggo dahil ito'y mortal sin. That should not be our motivation for going to Mass on Sunday. Hindi ako nakasimba siya, ako nagkasala ng mortal. Hindi yun eh. Hindi ako nakasimba, ay hindi ko nakaniig ang Diyos. Takot ako na yung pag-ibig ng Diyos hindi ko maranasan, hindi ko matamasa sa araw ng linggo. Kaya sisimba ako pag linggo dahil mahal ko siya. Hindi sapagkat ako'y takot na magkaroon ng mortal sin. Parang yung isa ay negatibong aspeto, yung isa ay positibo. Doon tayo sa positibo. Ang takot sa Diyos ay dapat magpalalim ng ating pag-ibig sa Kanya. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanglibutan, sa iyong kagandahang loob naririto ang aming mayaalay. Mula sa lupa, bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanglibutan, sa iyong kagandahang loob naririto ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawa ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming libikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanglibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco ang aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng tanang mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapapalad tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin ng pakikiisa sa banal na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong dagkapit ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa paghayo ang pagmamahal ng poong may kapal. Salamat sa Diyos.